Mga kapatid, tayo po tumayo.
Ama naming Diyos, Yahuwah. Dumating ang oras ng aming pagsamba po sa iyo. Binubuksan namin ang aming mga puso, ang aming mga isip para sa iyo, Ama, upang sa oras ng pagsambang ito, ikaw ay aming madakila. Ikaw ang aming mapaglingkuran. Ama, salamat ng marami. Marami kaming natanggap sa iyo. Ang iyong mga proteksyon at patnubay sa aming buhay. Aming nalalasahan araw-araw. Pag dumarating ang oras na ito, pag dumarating ang mga panahong ganito, alam namin na kami palapit na palapit sa katapusan ng taong ito, Ama. 2 linggo na lang magtatapos ang taong ito. Kami ay lulusag sa bagong taon. Ama naming Diyos, pag dumarating ka ganitong panahon, alam namin na kami rin ay parating ng palapit sa aming mga libingan. Ama naming Diyos, ang aming nilalapit lamang sa iyo. Ang anumang nalalabing buhay at lakas namin. Kung anumang nalalabing taon sa aming buhay, gagamitin namin ito sa paglilingkod sa iyo upang ikaw ay mapuri samantalang kami pinapahiraman mo ng aming mga buhay. Ama, hindi nadalangin namin ang bawat pamilya na kasama sa ganitong paglilingkod. Alam mo ang pangangailangan ng bawat pamilya at bawat sambahayan. Alam mo ang aming mga pangangailangan araw-araw. Ang aming idinalangin lamang sa iyo, Ama. Ipagpatuloy mo iyong awat habag sa bawat isa. Lalong-lalo sa aming mga anak at sa aming mga musmos. Lalong-lalo rin sa aming mga apo, Ama. Upang sana walang maiwan sa daan. Sila'y makasama namin sa ganitong paglilingkod. Pagpalain mo ang aming mga hanap buhay. Basbasan mo ang aming mga ari-arian. Ama naming Diyos, dala namin sa oras na ito ang aming munting halaga para iabuli po sa iyo. Hindi ito upang bayaran naming unti-unti ang aming kaligtasan. Ang aming lang hinihingi sa iyo, basbasan mo sana ang aming munting handog. Magamit ito sa iyong pangalan. Magamit ito sa iyong kapurihan. Marami pang taong maliligtas makasama namin sa ganitong paglilingkod sa iyo. Inilalapit namin sa iyo ang iyong abang alitin na iyong kakasangkapan sa ganitong pagsamba. Ang amin naming Diyos, huwag mo sanang tititigan ang kanyang katauhan. Tumahan ka sa kanyang puso at sa kanyang isipan. Tumahan ka sa kanyang labi upang lahat kaming nakikinig, kami makinabang sa iyo. Kami lumakas sa aming pananampalataya. Lumakas kami sa aming pamumuhay araw-araw. Panginoon naming Diyos, tulungan mo rin ang aming mga kapatid na api. Ang mga kapatid na mabibigat na karamdaman. Aming mga kapatid na nasa dangerous places po, Ama. Nasa malalayo sa kanilang mahal sa buhay. Ama, sa ganitong pagsamba, kami nagsasama-sama po sa iyo. Tulungan mo sanang bawat isa makapagtagala at makapanindigan. Naglilingkod po sa iyong banal na harapan. Naalala namin ang aming mga magulang at ang aming mga lolo't lola. Ang naming Diyos, kung maaari sana, Ama, bigyan mo sila ng habang buhay. Makasama namin madala ang aming mga anak at aming mga apo sa tunay na paglilingkod po sa iyo. Patawad po sa aming nagawang pagkukulang at pagkakasala.
ibubuhos mo yung pagpapala sa bawat sambahayan. Ang lahat ay aming hinihingi sa ngalan ng aming tagapagligtas, Yahushua Amasiya. Amen. Mga mahal na kapatid, sa mga karamihang sumasampalataya po kay Yahushua Kristo, ibinibilang po nila ang kanilang sarili bilang mga tagasunod at tinatawag po nila ang kanilang sarili at nagpapakilala sila bilang mga Kristiyano. Sa kanila pong sariling pagkaunawa, na tunay silang kabilang sa katawan ay tinatag ni Yahushua Kristo, na sa kanilang natutunang aral ay iglesia, sapagkat sila'y binautismuhan sa isang iglesyang nag-aangking sumusunod sa mga turo ni Yahushua. Iniisip din po nila na kabilang din sila doon sa katawan na iglesia, niya sa ding iglesia na itinatag ng ating Panginoon. Ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay lilinawin po natin ito para sa atin. Kaya magsimula po tayo sa ating pag-aaral. Sino ba ang may tunay o sino ang mga tunay na tagasunod ni Yahushua Kristo? Magsimula po tayong bumasa dito sa unang Korinto, sa kanyang 12 at 13. Ganito po ating mababasa, mga kapatid. Ang katawan ng tao ay binubuo ng maraming parte, ngunit iisa pa rin katawan. Ganon din sa ating mga mananampalataya na siyang katawan ni Kristo. Tayong lahat, Hudyo man o hindi, alipin o malaya, ay nabautismuhan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. At iisang espiritu rin ang tinanggap nating lahat. Sino po ang mga tunay na tagasunod ni Yahushua Kristo? Ay, nandiyan po sa talata na binasa natin. Yung pong mga nabautismuhan sa iisang espiritu. Para ano po? Upang sila'y maging isang katawan. Ano po yung katawan na sinasabi? Gaya natin mababasa sa Colosas 1:18, yung katawan po ay Eklesia. Sino po ang bumubuo ng iisang katawan ng Kristo na siyang Eklesia? Pansinin po natin, naka-underline doon sa talata po, ang mga mananampalataya na siyang katawan o Eklesia. Yun po yung mga mananampalataya na mga tagasunod ni Yahushua Kristo. Kaya mababasa din po niya na maraming din sa bilang ang mananampalataya at mga tagasunod ni Yahushua Kristo, pero nananatili po sila bilang isang katawan. Kaya si Yahushua Kristo po ang tinutukoy na taong bago. Ano po ang nalikha sa iisang katawan na siyang si Kristo o ang Kristo? Dito po sa next slide, sa Efeso 2:15, ganito po ang ating mababasa. Meron pong iba-ibang version para makita po natin ang tunay na kahulugan po para sa ating tanong. Efeso 2:15, na inalis ang pagkakaalit
sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang tuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Ano po ang nalikha na isang katawan na siyang Kristo? Ay nalikha po yung isang taong bago. Sa ibang version, nalikha po yung isang bagong katauhan. Sa English, nalikha po yung one new humanity. Ay paano po ipinaliwanag ng Biblia sa pamamagitan ng Apostol Pablo na kung ano po yung dalawa na ginawang isang katawan o isang eklesia? Basahin po natin sa next slide. Sa Efeso 2:13-14 po, ganito po ang ating mababasa. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipagkaisa kay Hesus Kristo, kayo na dating malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ng Kristo. Sapagat si Kristo mismo ang nabigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at mga Hintil sa pamamagitan ng kanyang katawan, yan po iglesia. Giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Pinawalambisa niya ang kautusan kasamang mga utos at mga alituntunin nito upang mula sa dalawang lahi ay makalikha siya ng isang bagong bayan na nakipag-isa sa kanya at sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng kamatayan sa krus, winakasan niya ang kanilang alitan. Pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sila sa iisang katawan o iglesia. Tanong mga kapatid, paano po ipiniliwanag ng Biblia sa pamamagitan po ng pagtuturo ng Apostol Pablo kung ano yung dalawa na ginawang isang katawan o iglesia? Nabasa po natin, yung dalawang tinutukoy po ay yung dalawang lahi. Ano po yung dalawang lahi mga kapatid? Yung lahing Hudyo at lahing Hintil. Paano po pinapag-isa ng Kristo itong dalawang lahi? Nasa talata po sagot. Ang sabi diyan, pinawalambisa niya yung kautusan ni Moises. Kasama po doon yung lahat ng utos at alituntunin na dala ng kautusan ni Moises. Ano pang sabi? Giniba niya yung pader. Ano yung pader? Yun nga po yung kautusan ni Moises. Bakit? Ano po yung pader na siyang kautusan ni Moises? Siya po yung pader na naghihiwalay sa mga Hudyo at sa mga Hintil. Kaya nga, nung nagiba na yung pader na naghihiwalay sa mga Hudyo at sa mga Hintil, ay nawala na yung alitan. Nagkaroon na ng kapayapaan. Nagkaroon ng pagkakasundo yung ano po, yung dalawang lahi. Tanong saan ginawa yung pagkakasundo nung dalawang lahi ng mga Hudyo at ng mga Hintil? Diyan po ang sagot na malinaw. Saan po? Doon sa iglesia. Kaya yung dalawang lahi, naging isa lang katawan na tinawag ng Biblia na isang taong bago na ang ulay po, si Kristo. Kaya sa pamagitan nito mga kapatid, kapwa sila nagkaroon ng ano po, na magkapantay na karapatan na makalapit po kanino? Sa Diyos. Kaya, malinaw na iglesia po ay ang kalipunan ng mga sumasampalataya, kalipunan ng mga tagusunod na si Yusya, kasama dyan po yung mga Hudyo na hindi na sila tagasunod ng kautusan nino po ni Moses. Kanino lang po tagasunod? Bilang kaanib na ng iglesia na siya katawan ni Kristo. Ay sabi sa Filipos 2:5, sabi magkaroon kayo ng pag-iisip na kay Yahushua Kristo. Ano yung pag-iisip ng Yahushua Kristo? Ay mapagpakababa. Masunurin hanggang sa kamatayan. Yan po ang naging isipan na mga sumanib doon sa iglesia, lahing Hudyo at lahing ano po, Hintil. Kaya wala sa Biblia, mga kapatid, kung maisip natin, yung pagpapaliwanag na yung dalawang pinapag-isa ay ang Kristo at iglesia. Wala po eh. Kaya sinabasa, malinaw. Yung dalawa, Hudyo, Hintil, pinapag-isa. Hindi Kristo at, iglesia. Kaya,
Mapapansin niyo mga kapatid, nagbunga yung pagtuturo ng Apostol Pablo ng pagiging Bereano. Bakit? Natuto tayong tinitignan natin ng maigi. Sinisinop natin yung mga nakasulat sa Biblia. Yan pong nahayag at napatutunayan nang makita natin ang tunay na paliwanag kung ano yung dalawa. Yung Hudyo at Hintil na ginawang isang katawan o Eklesia. Basahin po natin sa next slide. Sa unang Korintos 12 at Gs. At ang Espiritu na ito ng Diyos ang tinanggap nating mga mananampalataya. Again, nasaan pa yung mananampalataya mga kapatid? Nasa Eklesia. Ulitin natin. At ang Espiritu na ito ng Diyos ang tinanggap nating mga mananampalataya. Hindi ang Espiritu ng mundong ito upang maunawaan natin ang mga pagpapalang ibinigay sa atin ng Diyos. Ngunit ang mga bagay nito ay ipinahayag na sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Sapagkat ang lahat ng bagay ay nalalaman ng Espiritu, maging ang mga malalalim na kaisipan ng Diyos. Ano po ang mahalagang na patutunayan? Na makita natin yung tunay na paliwanag kung ano yung dalawa na ginawang isang katawan, yung Hudyo at mga Hintil. Ang sabi diyan, yung mga tumanggap at nakaunawa ay yung mga mananampalataya. Nasaan nga po yung mananampalataya? O yung sumasampalataya kay Yesu Kristo? Nasaan po? Nasa Eklesia. Di po ba? Ano pa isang nahayag? Bilang Eklesia, bilang mananampalataya, at tagasunod ng ating Panginoong Yesu Kristo, natanggap po natin yung Espiritu ng Diyos. Sa pamamagitan po ng Espiritu ng Diyos, ipinahayag po sa atin yung malalim na kaisipan ng Diyos. Kita niyo, simple-simple, hindi na nakita. Sa mga kapatid, tayo kabilang doon sa tunay na kalipunan ng mga nanampalataya o Eklesia. Ano pa isang pagpapatunay na tayo nga po ay nasa tunay na Eklesia? Meron pa. Ano yun? May mga grupo na dati nating kasama. Ano yun? Nagpapatupad pa sila nung mga kautusan ni Moises. Ano lang po ang ibig sabihin nito mga kapatid? Wala sila sa tunay na Eklesia. Hindi sila kasama doon sa kalipunan ng mga tunay na mananampalataya at tagasunod ng ating Panginoong Yesu Kristo. Paano nagkaganon? Sapagkat ipinatutupad pa nila at sinusunod pa nila yung kautusan ni Moises na giniba na po ng Kristo. Giniba na nga pinatutupad mo pa. Kaya hindi sila mapapasama doon sa kapayapaan. Dulot ng pinapaging isa, yung dalawa sa pamamagitan ng Iglesia. Kaya, nagpapatunay lang po. Tapat, tunay, yung hula sa atin. Sa Isaiah 1:8, tayo napakpakauting labi. Ibinigay sa atin yung Espiritu ng Diyos para makaalam sa kanyang mga malalayong na karunungan. Paano pa natin matitiyak? Na kung tayo nga, tiyak na natin Iglesia, ito individual. Paano po natin matitiyak na kung tayo nga ay tunay pa rin mga tagasunod ng Kristo? Basahin po natin sa next slide. Sa 2 Korinto 13:5, ganito po ang nakasulat mga kapatid. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Kung kayo'y namumuhay pa ayon sa pananampalataya, suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Yesu Kristo? Maliban na lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. Paano po natin matitiyak mga kapatid kung tayo nga ay tunay pa rin mga tagasunod ng Kristo? Sabi dyan sa kasulat, hindi sinusukat yung pagiging tagasunod ng Kristo kung isa po ay nasa nilikhang talaan ng isang reliyon. Hindi po. Saan sinusukat? Sinusukat po doon sa paraan ng pamumuhay. Kaya pag sinabing subukin, suriin, suriin po natin yung ating sarili. Paano natin susukatin? Sukatin natin yung ating sarili kung tayo namumuhay pa ayon sa pananampalataya. Hindi natin po sinusuri at sinusubok yung ibang tao. Hindi natin sinusukat yung ibang kapwa-tao pa natin. Bakit po? Pag sinukat na po natin yung ating kapwa-tao, yung ating kapatid, sinusukat mo na siya sa kautusan at nagiging, tagahatol ka na ng kautusan. Hindi ka na tagatupad. Kaya, susukatin po natin ang ating
sarili. Kaya pag sinukat nating sarili, malalaman natin kung kabilang pa nga tayo doon sa iglesia. Kabilang pa nga tayo doon sa sumasampalatayang tagasunod ni Jesucristo. Bakit mahalaga po? Nasuriin at subukin natin yung ating mga sarili upang mapatutuhanan po natin yung ating katapatan sa pananampalataya kay Yahushua. Sa next slide, ganito po ating mabasang sagot. Unang Korinto 15:2 o 15:1 hanggang 2, ganito po ang ating mababasa. Mga kapatid, ngayon ipinaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Yan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito. Kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya o pagsampalataya. Bakit mahalaga po sa atin na suriin at subukin ang ating sarili upang mapatutuhanan natin yung ating katapatan po sa pananampalataya kay Jesucristo? Ang Biblia po ang magiging saligan ng ating kaligtasan. Paano po magiging saligan ng kaligtasan ang pananampalataya saling sa Biblia? Kung matatag natin, hindi mabuhay, matatag sa mga hawak sa mga nakasulat po sa Biblia. Sino po yung hindi nangahawak ng mabuti sa mga nakasulat na siyang saligan po ng kaligtasan? Yung hindi talagang tunay na sumasampalataya. Hindi tunay ang kanilang pananampalataya. Ngayon pa lang makikita na natin. Sino ang tunay na nanampalataya? Bakit po? Nangahawak silang matibay doon sa nakasulat po sa Biblia. Paano po natin masusubok? At malalaman kung ang Kristo po ang nabubuhay na sa atin. Next slide, sa Roma 8:5, 9. Sapagkat ang mga taong namumuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay walang ibang iniisip kundi ang nais kanilang pagkatao. Pero ang tao namang namumuhay ayon sa Banal na Espiritu ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng Banal na Espiritu. Pero hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi ayon sa patnubay ng Espiritu. Kung totoong nasa inyo na nga ang Espiritu ng Diyos, kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, siya hindi kay Kristo. Pero dahil nasa inyo na si Kristo, mamatay man ang katawan nyo dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong Espiritu dahil itinuring na kayong matuwid sa Diyos. Paano po natin masusubok at malalaman kung ang Kristo po ay nabubuhay sa atin? Sabi dyan, sa pamamagitan po ng Espiritu ng Kristo. Kung ang tao po, sabi sa talata, walang Espiritu ng Kristo, hindi siya kay Kristo. Paano po mahayag kung ang tao po ay wala ng Espiritu ng Kristo at hindi na siya sa Kristo? Kung ang tao po ay nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao. Kaya hindi maaring magsama ang mga kapatid, ang Kristo at ang likas na masama. Kaya sabi nga sa Galatia 2:17, si Kristo hindi siya ministro. Hindi siya namamahala ng mga kasalanan. Hindi po. Kaya dapat lang po tayo at nararapat lang na tayo po'y mamuhay ng panibagong pamumuhay. Ano po ba yung magawa ng makasalanan at maruming likas na pagkatao? Sa next slide po, ganito ating mababasa. Sa Galatia 5:19 hanggang 21 po. Ang mga taong sumusunod sa ninasa sa nanlaman ay makikita sa gawa nila. Sexual na immoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagagalit, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kaliwan, at ibang kasamaan. Binabalaan ko kayo, tulad ng ginawa ko na noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ano-ano po yung magawa ng makasalanan at maruming likas ng pagkatao?
ay iniisay na po sa atin, mga kapatid. Self-explanatory po yan. Ano po ang sama kung mananatili tayo sa ganitong makasalanang pamumuhay? Sabi diyan, hindi po mapapabilang sa karya ng Diyos. Kaya sabi ng Apostol Pablo, noon pa, nagbabala ng Apostol Pablo, maging sa ating panahon, applicable po yung babala. Nananatiling babala na yan. Na pag nanatili tayo sa ganyang makasalanang pamumuhay, hindi tayo mapapabilang doon sa kaharian ng Diyos. Ano po dapat marapat nating gawin upang manatili tayong tagasunod ni Yesu Kristo? Sa next slide, nito po ang ating mababasa. Sa 5:24, sa MBB Tagalog, ASND version po. At ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa. Sino po yung nakipag-isa, mga kapatid, ulit? Mga tagasunod. Nasa loob ng iglesia. Ulit. At ipinako sa krus ng mga nakipag-isa kay Yesu Kristo ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. Ipinako naman na kay Kristo ang pagnanasa at masasamang hangarin ng kanilang laman. Ano pong nararapat nating gawin upang manatili tayong tapat na tagasunod po ni Yesu Kristo? Sabi diyan, ipako na sa krus. Ang alin? Yung kanilang laman, yung kanilang kasalanan, yung kanilang masasamang hilig o masasamang hangarin. Sino pong inaasahan na ipako sa krus yung kanilang kasalanan, yung masasamang hilig o hangarin? Yung nakipagkaisa nga sa Kristo. Yung napasama sa pagkakaisa na itinatag na Kristo doon sa iglesia. Yung po yung mga taong napasama sa kilusan na mataglay tinuturo sa atin bilang mga mananampalataya at mga tagasunod po ng Kristo. Kaya kung tayo po, ibinibilang po natin yung ating sarili, mga kapatid, na tagasunod ng Kristo bilang kaanib doon sa kanyang iglesia, inaasahan po tayo na ipako na natin yung ating kasalanan. Ipako natin po yung masasamang hilig o hangarin. Ano bang ibig sabihin po nung ipinako na sa krus yung kasalanan at sa masamang hilig o hangarin? Ituloy natin yung basa diyan sa Galatia, same slide. Sa 2:20, ganito po ang ating mababasa. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Ano pong ibig sabihin ng ipinako na sa krus yung kasalanan, ipinako na po sa krus yung masamang hilig o hangarin? Sabi, hindi na po na tayo nabubuhay sa ating sarili. Sino na po ang nabubuhay sa atin? Ang Kristo na po ang nabubuhay sa atin. Yung ating paraan ng pamumuhay ay ayon na po sa sa pamuhay po ng Kristo. Paano po natin masisimulan na ipako sa krus yung ating makasalanang likas na pagkatao? Paano kaya sa pagsisimulan yun? Next slide po sa Roma, sa 2:3-4, ganito po ang ating mababasa. Hinahatulan mo ang mga gumagawa ng mga bagay na ginagawa mo rin. Akala mo ba ay makakaiwas ka sa hatol ng Diyos? O hinahamak mo ang Diyos? Sapagkat siya'y napakabait, matiisin, at mapagpasensya. Hindi mo ba alam ng kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan? Paano po natin masisimula ipako sa krus yung ating makasalanang likas na pagkatao? Sabi niya magsisi. Paano po napatutunayan yung pagsisisi? Nandiyan din ang sagot. Tumatalikod po sa kasalanan. Ano po ang marapat na gawin? Pagkatapos na magsisi, pagkatapos talikuran ang kasalanan, ang sabi niya, magbalik loob kanina po sa Diyos. Kaya nagsisisi ka, tinalikuran mo, hindi po doon natatapos yun. Kulang yun. Anong complete na proseso? Magbabalik tayo kanina po kay Yahuwah. Ang sabi sa talata,
Magpaakay tayo doon sa kabutihan ng Diyos. Ano yung kabutihan ng Diyos? Ang salita ng Diyos. Matwida na po. Mabuti. Magpapaakay tayo sa salita ng Diyos. Ano pa sabi? Wag po nating hahamakin yung kabaitan ni Yahuwah. Wag po nating hahamakin yung pagpapasensya po ng ating Diyos. Wag po nating hahamakin yung kanyang pagkamatiisin sa mga nagagawa po nating mga kasalanan. Wag po, mga kapatid. Ano po nararapat nating gawin upang makatiyak na tayo ay tunay na mga tagasunod ng Kristo? Sige, basahin po natin. Next slide. Sa Mateo 7:21, ganito po ating mababasa. Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa karya ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kariyan. Ano po ang nararapat natin gawin upang makatiyak na tayo nga ay tunay na mga tagasunod ng Kristo? Malinaw ang sagot. Sundin natin po yung kalooban ng Ama. Sundin po natin yung kalooban ni Yahuwah. Nasaan po ang Ama? Nasa langit. Ano po ang kalooban ng Ama? Kung babasahin pa sa Lucas 9:35, sabi, may narinig silang tinig mula sa ulap na nagsasabi, ito ang aking anak na aking pinili. Pakinggan niyo siya. Ano po ang kalooban ng Ama? Sabi, pakinggan natin yung kanyang anak na si Yosua. Paano kinuwalipay yung anak? Sabi, yung anak na pinili niya. Pangalan niya, Yosua. Ay doon na lang po ba natatapos yung utos na pakinggan si Yosua? Tuloy pa natin sa 1:15-7. Ganito pa mababasa. Kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, ipagkakalob ko ang anumang hilingin niyo. Doon na lang po ba natatapos yung utos na pakinggan yung tinig ang ating Panginoong Yosua? Ay, hindi po. Sabi, dapat din tayong manatili sa kanyang mga salita. Ano ibig sabihin ng manatiling sa kanyang salita? Manatiling sumusunod, mga kapatid, sa salita ni Yosua. Sa gayon, mananatili tayo sa kanya. Kaya kung sino man po ang gustong makapasok sa langit, dapat niyang pakinggan ang anak ng Diyos. Dapat niyang patuloy na sundin yung mga salita ni Yahushua. Tanong meron bang utos si Yahushua na dapat nating sundin at panatilihan? Meron po ba? Basahin natin sa next slide. Sa Mateo 22, sa 36 po, ganito ating mababasa. Guro, ano po ba ang pinakamalagang utos sa kautusan? Sumagot si Yahushua, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ano yung utos? Mahalin mo si Yahuwah. Anong uring pagmamahal ang dapat nating iukol kay Yahuwah? Mahal. Buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong pagkatao, mga kapatid. Kaya, dun sa mga bulag ng mga tagusunod chairman, bakit nyo ibinibigay yung kalulatiang nauukol sa Diyos sa ibang tao? Bakit? At ikaw naman, chairman, bakit hinahayaan mo lang na hindi mo sila sinasaway, hindi mo sila sinasawata ang pibabigay luwalhati sa iyong sarili na ito'y nauukol lang sa iisang makapangyarihan Diyos sa lahat, si Yahuwah? Bakit? Tuloy natin sa pang-utos ng ating Panginoon. At ang ikalawang pinakamalagang utos ay katulad din ito. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kaya ang tanong natin ulit bakit hindi kayang sundin yung utos na mahalin ang iyong kapwa-tao, lalo na yung kapwang tao ito, yung sariling magulang? Bakit? Bakit hindi natin maturuan yung ating mga kamag-anak na huwag magtanim ng galit, huwag silang layuan, huwag silang itakwil dahil lang sa pagsunod sa tunay na dalisay na aral na nasa Biblia? Bakit?
Bakit hindi natin matutunan na ibigin po ang ating at huwag apihin ang ating mga kaaway sa pananampalataya lamang? Ano pong sasabihin ni Yahushua doon sa mga hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos at nagsasabing sumusunod lamang sila sa kanilang pinunong leader? Basahin natin. Sa Mateo 7:22-23, ganito po ating mababasa. There you go. Sa araw ng paghukom, teko na, pansin natin. Sabi, sa araw ng paghukom. Ibig sabihin nun, tapos na yung rapture. Tapos na yung 7-year tribulation. Tapos na rin po yung millennial kingdom. Okay, tuloy pa natin. Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba sa iyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kasi kayo sa akin. Kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ano po sasabihin ni Yahushua sa mga hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos? At nagsasabing, sinusunod lamang nila po yung kanilang pinunong leader? Ay, kita niyo sa nakasulat? Mag-uumpi sila na po sila. Mangangatwira na sila. Magsasabi na sila ng iba't iba nilang palusot. Sasabihin nila, Panginoon, nangaral kami sa iyong pangalan. Panginoon, sa iyong pangalan, nagpalayas kami ng demonyo. Panginoon, sa pangalan mo, gumawa kami ng himala. Paano sabihin mo pangalan mo? Hindi mo nga alam ang tunay na pangalan ng ating Panginoon. Ang Panginoon niya, Yahushua. Hindi mo nga matanggap yung pangalan ng Panginoon. Ang Panginoon ng pangalan niya, Yahushua. Mas kinikilala mo nga yung leader kaysa akin. Mas binigyan mo nga ng halaga yung utos ng yung leader kaysa aking utos. At ngayon tatawag ka sa akin, Panginoon. Ang sagot ni Yahushua, hindi mo ako kilala, mas lalong hindi kita kilala. Hindi mo ako kinikilala, mas lalong hindi ko kayo kikilalanin. Ang sabi niya, magsilayo kayo sa akin. Mga gumagawa kayo ng kasamaan. Ano po ang nais ng Diyos na gawin natin? Kaya niya tayo pinili upang maging kaisa ng Kristo. Sa next slide po, sa 1:15-5, sa 6:8-2. Ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay namumunga ng marami, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo para humayo kayo at mamunga ng mga bungang mananatili. Sa ganon, anuman ang hingin niyo sa Ama, sa pangalan ko, ibibigay niya sa inyo. Napaparangalan ang aking Ama kung namumunga kayo ng sagana. At sa ganitong paraan, ay naipapakita ninyo na mga tagasunod ko kayo. Pinuputol niya ang aking mga sangang hindi namumunga at nililinis niya ang bawat sangang namumunga na para lalo pang mamunga. Ano po ang nais ng Diyos na gawin natin? Kaya niya tayo pinili upang maging kaisa kay Kristo o kaisa ng Kristo? Ayan po yung mananatili tayo at inaatasan. Inuutosan po tayo magbunga. Ano sabi niyan? Yung pamumunga ng sagana, nagpapatunay po yun tagasunod siya ng Kristo. Tagasunod siya ni Yahushua. Ano pa? Yung pamumunga na po sagana, nagbibigay karangalan kanino po? Karangalan sa Ama. Karangalan kay Yahuwah. Hindi ba yung intent natin all along? Bigyan siya ng karangalan. Kaya kailangan tayong mamunga, mga kapatid. Anong kasasapitan ng mga inaasang magbunga, ngunit hindi naman nagbubunga? Malinaw. Pinuputol. Inaalis ang kanyang kaugnayan kay Yahushua. Ano po ba itong bunga na dapat natin ibunga?
Next slide po, ganito po ang ating mabasa. Galatians 5:22-23. Ngunit, ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahan loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Ano po ba ang bunga na dapat natin ibunga? Natatandaan niyo po ba yung kanina sinabi natin? Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi kay Kristo. Kaya yung nabubuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, yung pong namumuhay sa Kanya. Kaya inaisa-isa po tayo yung paraan at uri ng pamumuhay. Ano po ba yun? Yung bunga yun eh. Bunga na ano? Pamumuhay. Pag-uugali po ng mga sumasampalataya at mga tagasunod ni Yesu Kristo. Kaya kung isinasabuhay po natin yung mga takatangyang ito, hindi po natin malalabag ang mga utos ni Yahuwah. Paano po tayo magiging higit? Hindi lang basta magbunga, paano tayo magiging higit na magbunga? Next slide sa 1:15-4:7. Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Ganon din naman hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin ninyo. Paano po tayo magiging higit ng mapagbunga? Kung tayo nananatili sa Kristo. Kung nananatili tayo kay Yahuwah bilang kanyang mga tagasunod. Tagasunod ng kanyang mga salita. Tagasunod ng kanyang mga utos. Kaya yung pananatili sa pagsunod sa mga utos at salita ni Yosya, ang lahat po ng ito ay ang pagbubungang inaasahan sa kanyang mga tagasunod. Kailan po natin lalong dapat pagtibayin yung ating pagpapasyang maging tagasunod ng Kristo. Next slide sa Mateo 10:28, 21, 22, 32. Sa panahon iyon, may mga taong ipagkakanulo ang kanilang mga kapatid para patayin. Ganon din ang mga ama sa kanilang mga anak. At ang mga anak sa kanilang mga magulang. Kapopotan kayo anang lahat dahil sa pagsunod niyo sa akin. Ngunit, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Ang sino mang kumikilala sa akin bilang Panginoon sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. Kailan po natin lalo pang dapat pagtibayin yung ating pagpapasyang maging tagasunod ng Kristo? Kapag tayo ay kinakapopotan na. Anong dahilan? Dahilan na sumusunod lang po tayo sa ating Panginoong Yahushua. Kaya kailangan po natin mapagtagumpayan ang mga ito, mga kapatid. May kapagpakita natin yung tunay nating paninindigan. Yung tunay nating pananampalataya na si Yahushua lamang po ang ating kinikilalang namamahala sa atin at wala na pong iba. Kaya kung sa ganoon, mga kapatid, kung kinikilala po natin na si Yahushua po nang dapat ang pagkilala sa Kanya, gayon din ang gagawin niya sa atin. Kikilalanin din po tayo ng ating Panginoong Yahushua sa harap ng ating Panginoon Diyos. Sa harap ni Yahuwah, kikilalanin po niya tayo, mga kapatid. Is that an honor, mga kapatid? Is that a privilege? Opo. Sino makakatanggap niyan? Yung kumikilalang tapat, tagasunod ng ating Panginoon Yahushua. Yan ang pinatutunayan natin kapag nananatili tayong ganito katapat kay Yahushua Kristo po. Next slide sa 1:14, 21 at 23. Ang sino mang tumatanggap at sumusunod sa utos ko, ang siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking Ama. Mamahalin ko rin siya
at ipapakilala ko ang aking sarili sa kanya. Sumagot si Yehoshua, ang nagmamahal sa akin ay susunod sa aking salita. Mamalin siya ng aking ama at mananang kami sa kanya. Ano po ang pinatutunayan natin kapag nananatili po tayong ganitong katapat kay Yehoshua Kristo? Ay pinatutunayan po natin mahal natin si Yehoshua. Hindi lang yun. Mahal din natin yung ama nating si Yahuwah. At bilang kapalit mga kapatid, ano sabi? Mamahalin din tayo ng ating Panginoong Yahushua. Mamahalin din tayo ng ating Panginoong Yahuwah. Anong pangako ni Yahushua sa mga tapat na nagmamahal sa Kanya at mga mananatiling nananaig at mga mapagtagumpay? Dito po sa next slide sa pahayag 3:5. Ang magtatagumpay ay bibihisan ng puting damit at hindi ko alisin ang pangalan niya sa aklat ng listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Ipapakilala ko sila sa aking ama at sa kanyang mga anghel na sila ay mga tagasunod ko. Ano po ang pangako ni Yahushua sa mga tapat na nagmamahal sa kanya? Yung mga nananatiling nananaig at mga nagtatagumpay? Sabi niya mananatili yung kanyang pangalan doon sa aklat ng buhay. Yung po'y listahan ng mga tao binigyan ng buhay na walang hanggan. Siya po si Yahushua. Bilang namamala sa kanyang sariling eklesya, hindi niya aalisin yung pangalan ng ng mga nagtatagumpay. Hindi po ba napakalaking karangalan yun, ipakikilala tayo ng ating Panginoong Yahushua sa ating Ama? Ipakikilala tayo sa ating Ama na si Yahuwah, maging sa anghel ng ating Panginoong Yahuwah, ipakikilala tayo. Malaking karangalan po ba yun o hindi? Malaki. Pero kanino po yun? Doon sa mga tapat na nagmamahal sa Kanya. Doon po sa mga nanatiling nananaig, nanatiling kong nagtatagumpay. Kaya sa ating po na pag-aralan mga kapatid, napatunayan po natin matibay yung pagkakahalal sa atin. Napabilang tayo doon sa eklesya na nanatiling may patnubay na ipinahayag po ni Yahuwah na matutunan po natin malinawan ang kanyang sarili, ang kanyang mga salita. Yayamang andito na po tayo mga kapatid sa eklesya, nasa atin na po kung paano natin pagyayamanin yung lahat ng mga biyaya, yung lahat ng pagpapala po, nakasama hindi lamang sa pagkakataon, ngunit maging sa ating pagkakapili po sa atin. Kaya parati po nating hilingin sa Diyos na tulungan niya tayo. Manatili tayong magtagumpay kahit ano pa man ating makasagupa sa ating paglalakbay. Totoo, malapit na po ang araw ng ating pinakahintay mga kapatid. Kaya mas lalo pa nating pag-ibayuhin po yung ating pagiging mapagmasid. Laging gising po at mapagbantay upang hindi tayo maagaw o agaw yung ating pangakong putong ng buhay. Yan po ang ating lesson for today. Basbasan po sana tayo at kawan ng ating Panginoong Yahuwah. Tumayo po tayo po'y mananalangin. Panginoon po namin Yahuwah, maraming salamat po. Pagkat minsan pa po, tinuruan mo kami ng iyong mga karunungan na magdadala sa amin sa aming kaligtasan. Dito po nagpapatunay, nasa loob kami ng tunay na eklesya. Kasama kami sa kalipunan ng mga tunay na sumasampalataya at sumusunod sa iyong kautusan. Panginoong Yahushua, nagtatapat kami sa iyo. Malapit na nga po ang araw na darating ka. Pero susubukin mo po pa kami. Titignan mo po ang tunay na tapat sa iyo. Susubukin mo kami ang aming puso kung sino ang tunay nagmamahal sa iyo. Panginoon,
sana po huwag mo kami masubukan. Sapagkat marami kaming kasalanan, marami kaming kapintasan, marami kaming pagkukulang. Totoo, Panginoon, humihingi kami ng tawad, pero hindi ito nangangahulugan na hindi ka po namin mahal. Mahal ka po namin, Panginoong Yahusya. Mahal din po namin ang aming Panginoong Yahuwah. Dangat lamang po nahuhulog kami sa aming kahinaan. Kaya, miri kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan sa iyo. Basbasan mo sana kami sa iyo. Basbasan mo sana po ang aming puso. Manatili kaming tapat, sumusunod, at naninindigan sa iyo, Panginoong Yahuwah. Kapag dumating na po ang araw na isusugo ka na po ng ating Ama, buhay man o nasa libingan man kami, alalahanin mo naman po sana kami. Kilalanin mo sana kami, Panginoon naming Yahuwah. Bigyan mo ng kabuluhan ang ginawa po namin paglilingkod sa iyo. Kaawaan mo kami. At pag dumating ang panahon at ang pagkakataon, ipakilala mo naman po kami sa ating Diyos. Ipakilala mo kami kay Yahuwah at sa kanyang mga anghel. Kami na nagtapat, kami na nanindigan sa panig niya, kami na nagpatuloy sa aming paglalakbay kahit anuman dumating sa aming buhay. Patuloy kaming nananabik sa araw na yun, sapagkat minsan totoong nahihirapan na rin kami. Minsan totoong nawawalan na din kami pag-asa. Minsan, naisip namin, Ama namin, gaya ng pangako mo, dumating ka na po sana, Panginoon. Kunin mo na kami. Kunin mo na kami upang matapos na po ang aming pinagdaraanan at tamahin na po namin ang putong ng buhay na ipinangako mo sa amin. Panginoon, basbasan mo kami, ang aming puso. Basbasan mo ang aming sambahayan, maging ang aming mga kamag-anak mahal sa buhay na hindi pa nakakilala. Imulat mo sana po ang kanilang mga mata ng kanilang mga puso upang makaunawa sila. Makasama namin po sa loob ng iyong banal na iglesia. Sama-sama kami magtatamo ng pangakong kaligtasan. Umaasa kaming matibay na dininig mo po ang aming maraming pakiusap sa iyo. Tinagap na po namin ang lahat ng pagpapalang nilalaan mo sa amin sa aming umaga. Sa ngalan po lamang ng aming Panginoon Tagapagligtas, Panginoon po namin, Yesu Kristo po. Ang biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahuwah, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumaatin namang mula ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, nandiyan po muli sa ating slide yung ating paalala na matuloy pa tayong panalangin sa katauhan upang magkaroon pa ng extended na kapayapaan, upang marami po makarinig at makaunawa ng kanyang kalooban upang makasama po sa mga pangakong kaligtasan. Ngayon, alam po yung mga ating offerings po natin, alam po natin paano gawin na yun. Meron po tayong QR code and everything. Plus, huwag po nating makalimutang makipag-participate po doon sa ating podcast. That is weekly, every Thursday po. At marami tayong matutunan pa. In addition po doon sa mga natutunan po natin sa mapagsamba. So, yun ang po ating tagubilin.
Have a great weekend po mga kapatid. Diyan po tayo natatapos. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwa at maging matatag. Pagkakyat na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y tingin mga labing ang iglesia. Ipagtanggol ang katwiran gamit ang sandal